at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS, trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman.
kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras. Alas 10:07 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern! DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Morley at Tita Gorgie. DZRH. Yes, magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRE. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sasaya! Ay! Sabihin ko sana, ako po si Chang Morley Alinio. Dahil Chang na Chang ang laalis. Chang na Chang ba ang dating ko ngayon? Oo, dahil may malaking perlas, tapos nakapusod, tapos nakasarado dito yung Chang na Chang talaga, no? Oo, di ba? Principal ang dating. Chang Ami ba? Hindi. Chang Ami? Oo. Tiyanggalan na. Tiyanggalan na, oh. Ay, nako. Pero bago yan, Tita Morley, batiin muna natin ng happy birthday. Marami mga nag-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan ngayong araw. Si Miss Sylvia Sanchez. Ay, happy birthday, Miss kay, Sylvia Sanchez. Ibiang, kaya kanyang kaarawan. At bukas naman po ay, wala na nga po siya rito, pero kanyang kaarawan ay natama naman bukas, si Nay Lolit Solis. Oo. At saka si Nora Honor naman, si Ate Guy sa 21. Kanina po ay nagpamisa kami para kay Nay Lolit. So kasi doon lang namin nabuo-buo na pwede lahat, halos lahat ng mga grupo, ay nagpamas kami sa St. Paul Timog para kay Nay Lolit. At pagkatapos noon ay tumuloy kami sa lunch doon sa Oriental. May pictures tayo dyan, Tech, di ba? Pwedeng pakiready. Ayan, yan ang mga grupo. May ilan lamang dyan ang nakaalala, of course, at saka na pumunta. So yun, yan ang mass. After ng mass, picture kami. Kasama nakaalala si Bobby Ferrer. Si Bobby Ferrer, nag-birthday nung Sunday, di ba? Diyan na sinelebrate. Oo, tapos, in-announce niya sila ni June Lalin, kasi si June Lalin din daw birthday lang din. Kumbita. Bukas magse-celebrate si June, 'di ba? Sabi ko sa iyo pupunta ako doon kasi may mga artista siyang a-attend. So si binanggit din si Bobby rin ka-birthday nung Sunday. Dahil kumita ang hitat. Oo. Bongga, tanungin mo na lang siya. Kung magkano Hindi, kung ano. Hindi niya na tanungin mo siya kung magkano kung sino ang nagbigay sa kanya. For sure ang nagbigay dyan si Noel Ferrer. Ay hindi alam, narinig ni Noel, iba dyan. Iba sa mga yayamanin namin. Ikaw. Hindi ako nagbigay. Binigyan ko lang siya ng ng cake. Padala ko nga yung picture diyan kasi inano namin sandali lang, teka, sorry, regular na pala si Bobby kay yes. Gemwell. Napanood ko na naman siya kay Gemwell. Kagabi? Oo. Kagabi ba yun? Oo.
Alam mo naman si Bobby Ferrer, sikat na. Oh, Day. Baka isang araw mag-tandem sila ni Ogie Narvaez Rodriguez. Oh. Ano na si Jemuel? Si Ogie Narvaez Rodriguez nag-guest din kay Jemuel, di ba? Oo. At pinromote ni Jemuel din na nag-guest siya sa'yo. Kasama niya si Sino kasama niya? Isa Ponti. Si Isha Ponti. Nakagabi ay may mga listeners tayo na nagsabi na ang galing daw kumanta nung guest mo kagabi. Nung Napakahusay Sunday. talaga. Magaling naman talaga si Isha. Mahusay naman At talaga. gumagawa pa siya ng mga ano niya, di ba, Song. kanta. Oo. Ewan ko kung natanggap na ng tech natin. Pasensya na kasi ngayon ko lang naalala, di ba? Anyway, Gorgie, Yan. nagpunta ako sa pressco ng Viva Film. Oo. Ng Viva Max. Oo. Ayan. Viva Max. Oo. Andyan mo Viva sandali. One. Pakita ko na sandali Okay, si pakita Bobby mo muna. Ferrer na nag-celebrate ng kanyang Sige. birthday nung Sunday. Yun lang naman yan. Si ano dyan. Ay, ang bongga naman niya. Sa bahay niyo yan. Oo. At tingnan mo dyan sila, sipatin mo yung kandila na binigay ni Jerry. Si Jerry din ang naglagay Ang ng lalaki na kandila. Dai hugis, ano yan, Dai? Hugis malaswa. Talaga. Yan. Yan po, cake at saka spaghetti. Yan ang handa sinelebrate ang hinanda namin dyan sa kanya. Ang bongga ni Bobby. Oo, yan. So, Happy birthday, Bobby. Yan. Hopya siya sa datong. Hopya siya, ewan ko kung binigay sa ni Jerry, po sa akin akong give sa kanya, no? Pero kanina naman ay wagi siya, di ba? At least. Ang pinuntahan mo naman kanina ay ano? Nagpunta ako sa press con ng Vivo One. Ayan. Uh-huh. Saan ay una nating na-interview si Nico Loco para sa kanyang kanyang pelikulang Hayok. Ayan, yan yung pelikulang Hayok na kung saan, ang gwapo pa rin niya hanggang ngayon. Gwapo naman talaga si Nico Loco. At isipin mo foreigner siya pero matatas na siyang magtagalog unlike before. Oo. Pwede mo siya talaga tanungin ng mga Tagalog na malalalim, naiintindihan niya. Oo. Alam niya. Pero alam mo ba na isa sa mga pinag-usapan namin dito sa kanyang bagong pelikula na direct ni Toffel Lee na ipalalabas sa June 5 ay yung kanyang Hayok. Ayan, pakinggan. Saan ipalalabas? Sa streaming yan. Oo, sa streaming. At eto nga binawalan nga si Jerry na magtanong ng iba pang katanungan. Sino Jerry? Jerry pala si ang ating kaibigan na si Sino? Ang pangalan nito. Senior moment, ha? Oo, senior moment ako ngayon, ha? Oo, nag-senior moment ako. Oo. Sino ang nagtanong si Jun Lalin? Hindi. Sino? Best friend mo. Si Jojo Gabinete. Si Jojo. Si Jojo, pinagbawalan magtanong. Oo, magtanong lang ganun. Kasi tungkol sa sex video scandal. Sex video. Okay. Although sinagot naman. Oo, willing naman yan. Sinasagot naman yan ni Nico, di ba? I prepared myself mentally when I woke up. And I looked at myself in the mirror. Baka may questions about that. But okay lang. It's been great. Tuloy ang laban. The show must go on. Things happen. That happened. Pero that doesn't mean I'm stopping or giving up. Again, it was an unfortunate circumstance, to say the least. Pero it feels great to be in front of the press again and doing press cons again for Viva. But in all fairness, ito may pinakamagandang feedback tungkol sa interview sa ni Boy Abunda. Yes, I interviewed. Thank you, Jojo. Yeah, nag-interview ako kay Boy Abunda and he's really a great interviewer. So parang I felt like it was a safe place for me to talk about the scandal. Just say it. To talk about the scandal. And I was able to explain it. Just to explain what exactly happened. Walang sugarcoating, walang beating around the bush. Diretso ako sa point eh. Kasi para sabihin ng totoo, I don't want to spend the whole press con talking about this kasi yung focus natin is the film. But the law was broken, na-videohan ako sa moment yan without my knowledge. So I just wanted to explain it in a very factual way. And being someone that didn't do anything wrong, I felt like I was able to.
Ayun, anyway, naputol. Hindi mo na ako magaling talaga mag-edit. Hindi ako magaling mag-edit. Pero bitin I was able to Oo. Na wala naman daw siyang magagawa dahil yun na yun Oo. At saka nakakatuwa lang sa kanila, itong mga na-involve, karamihan sa kanila na-involve sa sex video scandal, hinarap nila ng matapang, maayos, tapos kung kailangan nilang mag-sorry, nag-sorry sila sa ibang mga naapektuhan. At pero ang pinakamahalaga dyan ay dapat ipurso nila yung pagsampa ng reklamo ng kaso laban sa kung sino man ang gumawa. Kasi sindikato siya Talagang alam mo ba yung kwento dyan na binayaran pala sila. Yun ang, I don't know, yung babae binayaran. Sila. Yung lalaki. Parang kunwari sabing ganito, pero wala silang idea na i-video yun. Parang sabing ito, nakita naman nila, parang pwede na yung babae, may tsura naman, maganda naman. So, tapos mukhang magaling naman. So, pinatuloy. Iniisip siguro nila, lalaki naman sila, wala namang mawawala sa kanila, di ba? So, yun ang iba daw dyan ay may natanggap talaga. Pero hindi ko lang alam kung sino sa kanila yung mga na-involved dyan na nakakatanggap. And speaking of that, yung mga na-involved sa sex video scandal, si Ron Angeles din, na baguhan din siya. Baguhan din, pero nakilala at parang gumanda lalo yata yung karir ni Ron Angeles. Ang galing naman ng ating syempre. base mabilis, di ba? Thank you so much. Ayan si Ron Angeles na dumami yung racket niya magmula nung very proud na siya. At ngayon ay nakikipagsagutan na siya sa mga kumakantsaw sa kanya. Marami ang pumick up ng mga netizens or sa social media, pumick up doon sa sinagot niya yung isang nagsabi na nag-comment na napanood ko, nasilip ko yung video mo, bro, maliit naman bro. Sabing ganon. Dahil sinagot niya, mali na video yung nakita nyo. Sabing ganon. Mali na video yung nakita nyo, boss. Sabing ganon. What if, Gorgie, ikaw, nakuhanan ka ng sex video? Ay, wala ano akong pakialam. reaction mo? Wala akong pakialam. Bakit? Tutuloy mo pa rin? Wala. Hindi ko alam. Kasi una, hindi naman ako nakikipag-sex. Ay, ang linis. Oo. Linis! Hindi ako na-involved sa mga ganyan. Pareho tayo, no? Ay, ewan ko. Ikaw, may nakita ka ba sa akin? Wala. Sa akin, may nakita ka ba? Sasagutin ko? Hingi ako ng permiso sa iyo kung sasagutin ko. Di ba? Wala rin, syempre, di ba? Ay, no comment po ako dyan. Pero, yun na nga, yun ang naalala mo rin si Joros Gamboa. Na tinanong na siya tungkol, sabi niya, natanong siya tungkol dyan, nakita niyo ba sa Joros? Sabi niya ganun, nakita namin. Di close na tayo. Sabi ni Joros. Si Michael Pangilinan. Oo, si Michael din. Sabi niya, enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Kasi kung seryosohin mo. Kung iwas-iwasan mo, di ba? Mas lalo pa tuloy para ang pangit na mamalisyahan tuloy lalo. At bukod dyan, tatlo kasi yan Okay. Sa isang press con, tatlo ang pelikula. Nagtipid. So, tigpa 5 oo. Pinagtipid mo. Additional naman. Nagtipid. At dito, this time, ay nakausap naman natin yung napakagandang actress na si Sara Bernales. Ito ay ang pelikula namang Monay. Alam mo ba? Sinong bida dyan? Si Sahara Bernales, na kung saan kasama niya si Kiliashi, Sahil Khan, at yung ano yan, Viva Max din? Bibawan yan, Bibawan. Bibawan? Mona, ibang Bibawan, yun ng tawag sa wholesome. Wholesome na din yan, mga wholesome. Pero ang title Mona, tinapay. Tapos, yung kaibigan natin si Ras Flores, diba? Okay. Kasama siya diyan. Okay. Ano ba, Gorgie, na si Sahara ay produkto ng LGBTQIA+. Ano ibig sabihin ng produkto? Ang nanay niya, tomboy. Okay. Ang tatay niya, bading, nagtatrabaho sa parlor. Pero nagka-inlaba yung dalawa. May mga ganun. Ganda ng buhay niya. Tapos, nung medyo malaki na siya, nag-model-model na siya, ay siya na ang tumulong magpaaral sa kanyang mga kapatid. Ilan sila magkakapatid? 3 kapatid niyang pinag-aaral niya. Tapos graduate na raw yung dalawa, at after that, siya naman daw mag-aaral. Eto,
Pakinggan natin ang aming pagtatanong at pakikipag-usap kay Sahara Bernales. Ano? Parang nakakakaba, no? Parang kinakabahan ako. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makatanggap ng regalo mula sa mga taong minahal mo, ano ito? Pero bago ko sagutin yan, isa pang tanong. Para diretso na tayo. Ano ang kinatatakutan mo na mangyari sa'yo at sa pamilya mo? Okay. Paano ba? Doon muna tayo sa regalo. Ako naman, wala naman akong hinahangad na kahit anong like material na gift. Gusto ko na kumpleto kami, walang nag-aaway-away, healthy, ganon. Siyempre, yung love dapat hindi nawawala. Every Christmas and New Year, gusto ko kumpleto kami. Yun lang yung laging gift na gusto ko from them. And yung kinatatakutan ko, yun nga, is magkawatak-watak kami. And kinatatakutan ko din is magkasakit yung parents ko. Yun naman ang ayaw natin. So, gusto ko laging healthy sila. And, syempre, ayaw ko rin mangyari na ako naman din yung magkasakit. Kasi, paano naman sila? So, yun po. Maraming salamat po. Thank you very much. That wraps up our question. Monay ang title sa BMX yan ilalabas. So, nagtitinda siya sa bakery. Hindi, ang kwento no, meron siyang gumagawa ng Monay. Okay. Panadera siya. Panadera siya. Okay. Ayan ang abang-abang sa BMX yan. So, ano ang pangatlo naman? Pinapress ko. Nila Gary nyo. Muntik pa akong hindi umabot, Gorgie. Muntik ako hindi umabot. Ito naman, Scissors naman. Sino naman yan? Ayan. Ang bida naman sa Scissors na ito, si Rian Rivera, Alison Rosel, ayan, na-interview na natin na Alison Rosel, at si Gion Espinosa. Siyempre, pa-sexy pa rin ito dahil BMX ito na kung saan ay sinabi ni Derek Christopher Novades ba yun? Ayan. Alison Ross. Alison Ross. Rosel, sabi mo. Mali ang Alison Ross. Oo. Ayan, na ito naman ay parang patayan naman ito. Parang thriller naman. Thriller. Parang thriller naman itong kwento nito na makabago, of course. At ang sexy nila, Gorgie, ha. Napansin ko sa mga Viva Max stars ngayon, panlaban So, yung mga mga puro to mukha nila. VMX. Oo. Well, yan, yung tatlong presscon na inatinan ko na pinunta ko, Hayuk, Monay at Scissors. Ayan, Scissors. Galing. Sa Viva Cafe. Sa Viva Cafe. Alam mo, doon ka natuwad, di ba? Oo, natuwad talaga. Nadapa naman, sobrang ka sa natuwad. Yan, sa BMX siya mapapanood. BMX Original. Okay, tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Okay. Last Saturday, na hindi ko naman ito na-share kagabi. Last Saturday naman sa press ko ng pelikulang Project Baby ng Sino Regal Entertainment. Ang bida dyan si Sue Ramirez at saka si Rico Blanco. Si Sue, ang kwento dyan ay gusto na ni Sue magka-baby at may kinuha lang siya na lalaki na anakan mo lang ako. Anakan mo ako? Wala lang relasyon. Whatever. So namili siya ng mga ayos at tingin niya ay fit na gusto niyang donor, kumbaga, ng magiging anak niya. So, yun. Siyempre, sa takbo ng kwento, baka nagkainlaban sila dyan at hindi na siya, basta lang anakan na lang. Ang director dyan ay si Direk Eric Quizon. Wow! Na napapag-usapan niya namin yan ni Tito Louie kagabi, na nabanggit na napagkakwentuhan dyan na ang karamihan daw sa kanilang mga magkakapatid, hindi nag-asawa. Kaya kasi pala, yun ang nakita nila sa tatay nila, kay Mang Dolphy. Walang kasal. Na walang pinakasalan. Karamihan. At saka si Eric pala ay naalok din na anakan, na siya ang mag-donate na para anakan.
Oo. Pumayag. Ako? Ganun talaga reaction ko. Ganyan, ako. Bakit ako? Hindi, Kem lang yon. Mabait pa naman si Direk Eric. Pero, yun na napag-usapan, sa kanila kasing mga magkakapatid ay hindi daw naging issue sa kanila. Yung hatian ng mana ng tatay nila. Kasi napakaganda. Ang namalakad kasi niyan, Gorgie, kasi may Si mga Eric mismo. na-interview ako kasi mga sides niya. Si Eric mismo. Si Eric, Tama, si Eric ang nagangalaga. Tapos yung mga nakausap ko, Gorgie, believe silang lahat kay... Tanggap nila, naniwala sila. Eric. Hindi. Kasi alam mo bakit? Oo. Pantay daw kung Maayos ang kanyang pakikipag-direct. Walang ganito sa'yo, ganun lang sa'yo, ganito. At saka isa pa, nung buhay pa raw si Mang Dolphy, ay naayos na ito. Kasi nung 79 years old pa lang daw si Mang Dolphy na nagkasakit ng COPD, akala nila ay bibigay na nung time na yun si Mang Dolphy. Pero after 5 years pa siya nga na pumanaw, pero nung nangyari sa kanya nung nagkasakit siya, ay inayos na kaagad ni Mang Dolphy. At ang pinatasan niya maging administrator ay si Eric Quezon. So yun, so wala daw issue sa kanila yun. At saka syempre, hinaintindihan niya yung nangyayari kina Ian De Leon, kina Lotlot, kina Matet, kina Kenneth, kina Kiko. Kasi nga, isa lang naman talaga ang legitimate doon. Ang tunay na anak ni Ate Guy ay si Ian. The rest ay adopted naman at hindi maayos yung pagkakahati. Doon na lang nalaman na ang tumayo palang nanay ni Lotlot ay si Mamay Tunying. Hindi naman pala si Ate Guy ang nakapirma doon na nanay. So, parang may mga ganung mga komplikasyon. So, diyan po sa press ko na yan, ng pelikulang Project Baby, ay natanong din na parang hiyang-hiya pa siya. Ewan ko kung kilala mo o nakatsekahan mo si Rico Blanco. Kasi si Rico Blanco ay medyo aloof siya sa mga press, diba? Hindi siya ma-open. Hindi siya ma-open talaga sa kanyang mga personal issue. Oo, diba? Hindi siya talaga ma-open. Diba? Kaya nga pinagbawalan ako magtanong dyan. Dahil I'm sure tatanong mo yun. Oo. Nagpasakali na nga si June Lalin pero hindi rin na nakalusot. Pero dyan naman si Rico Blanco ay hiyang-hiya daw siya na hindi daw siya makapaniwala na leading man na siya sa isang pelikula na siya ang kinuhang leading man dito. Kapartner si Sue Ramirez. Heto po ang pahayag ni Rico Blanco. It's like, this morning, ginagano pa po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said, yung nga millions of views yung trailer, it's just unbelievable to me. I've done so many things in my career that I'm so grateful for. Maraming nalagpas-lagpasan na po lahat ng dreams ko eh. Ito po, I'll be honest, hindi ko po to dreaming at all. Tapos nangyayari sa. So, I'm just filled with so much gratitude po. Ayun. Ayan, papasalamat siya na binigyan siya ng chance ng regalo. I'm not sure lang no, kung nakasama ba yan doon sa TV series ni nitong si Angel Locsin, yung tungkol sa mga wolf. Lobo. Hindi ko na maalala. Oo, kung kasali siya doon. Hindi ko alam, pero series. parang nakita ko yan. Naalala ko lang kay Rico Blanco, ng itong last na Film Fest, kasali siya sa doon, may special participation siya sa Manila's Finest, yung kay Piolo Pascual. At alam ko na-nominate yata siya doon sa supporting magaling actor. siyang artista. Kung hindi ako nagkakamali kung talagang napanood ko siya doon or whatsoever, kung doon nga ba sa series na magaling siyang artista. In fairness sa kanya. Yes. Kaya nakakatuwa siya. Tita Morley, bago tayo magbatian, bago natin batian ng ating mga nanay, ito lang muna kasi gusto ko open ng din kasi nga taga-Tondo ka, di ba? Okay. Pakita nga natin yung video dyan ni Oski Recabar. Thank you kay Oski na pinadala sa ating video, ang nakuha nating video ng pagpunta ni Roro Madrid sa Tondo. Kita mo dyan, nag-immersion nga, di ba, napag-usapan natin before, na napumunta sa Tondo na nag-immersion siya at namigay siya ng mga, naglibre siya din ng sorbete sa mga bata. Ngayon, napapag-usapan kasi. Sa Coral yan eh. Parang Coral. Parang nakikita ko parang dagupan. Malapit ba yan sa Smoky Mountain? Malayo. Sabi daw nila kasi, yung pagtitipingan lang, malapit to sa Smoky Mountain. Baka sa sila. Baka sa Paraiso sila. Ay, parang yun ang nabanggit. Parang Paraiso yata yung nabanggit. Napumunta siya dyan na nung una daw ay naka-face mask pa siya. Tapos sabi na sa kanya na, hindi, isipin mo
na tanggalin mo, isipin mo talaga taga-Tondo. Kasi immersion yan eh. Dapat isipin mo na taga-Tondo ka. Isipin mo na lalakarin mo itong mga kalyeng ito na dito ka lumaki, mga ganyan. Hanggang sa yan, tinanggal niya na yung mask niya at nakikipag-halubilo na siya dyan sa mga kabataan dyan sa Tondo. At ngayon, nung nalaman kasi, nung napapalita yan, kasama rin niya pala sa series na yan, si Dennis Trillo. Ang tanong ngayon, sino talaga ang bida? Sino talaga yung hari ng Tondo? Si Dennis Trillo ba o si Ruru Madrid? Pero napag-alaman namin na si Ruru talaga. So, lalabas ba dyan na support lang si Dennis Trillo? So, oo. Pero kaya, alam mo ha, between Ruru Madrid and Dennis Trillo, mas mukhang taga-Tondo si Dennis Dennis Trillo. napanood mo siya sa ano, 'di ba? Napanood ba siya doon sa napanalunan niya, Green Bones? Oo. 'Di ba bagay? Mukha talaga siyang snatcher, mukha siya. Yung parang gano'n. Mas bagay siya sa Tondo, yung hari ng Tondo. Ang iniisip, hindi kaya mapunta sa kanya yung credit kasi yung aura kasi ni Dennis Trillo, yun yung aura ng mga mababangis sa Tondo. Ibig sabihin, sila yung mga klase na taong mga palaban. Oo, may mga nakausap daw sila diyang mga hitman. Oo, si Dennis Trillo, kaya malaman kung kasama si Dennis Trillo, aakma kay Dennis Trillo. Oo, kung siyang hitman. Ganun. Oo, aakma. Iisipin mo talagang, walang yung tao. So, malalaman natin niya kung sino talaga ang may hawak ng title dyan. Sino title role dyan. Nung malaman kung kasama si Dennis, ay, teka. Oo. Hindi naman natin tinatawaran yung kakayahan ni Ruro. oo. Pero unang tingin mo pa lang, kung sino ang suswak, Dennis yun. Oo. So, actually totoo, agree ako dyan. Pero kasi nga, di ba, ito ay pagsasama nila ulit after Green Bones. So, malalaman natin at magpapatalbugan talaga sila dyan ng acting or kung ano man, di ba? Sa actingan kasi magaling naman silang pareho, in fairness. Yung aurahan lang ang iba. Oo, aurahan lang ang iba. Oo, yun. Okay, ang ating mga nanay, batiin natin. Ay! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw. Yoyo, date yoyo, binabati kita. Hawak mo ang beat, Lindsay Pampo, hello. Nina Alcantara, Mayli. Ivy Gutierrez and Connie Tanagilan. Batiin natin of course ang ating mga pinakamamahal na nanay na walang Yes! Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry Ramirez. At siyempre ang kanyang anak na Miss Joyce Ramirez. Hello. Madalas sabihin ni Joyce Ramirez na mahal na mahal daw tayo ng nanay Yes. Sherry. Oo. Adopted ano na tayo. Daughter. Adopted daughter. Batiin natin si Mama Norma Karingan. Okay. Ang pambansang nanay na nagagalit kay Florbe Fernandez pag hindi agad nabuksan ang transistor. Si Nanay Linda Azanza. Buhay namin ay ganyan. Ay naman! Saan kayo? Eto yon. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y alam mo sa showbiz? Oy, batiin muna natin kasama sa nanay na binabati natin. Si Connie Aguilar. Connie Aguilar, tsaka si Tita Aida Espiritu. Na pagkaganda-ganda. Correct. And of course, si Arnel Relampago, dyan po sa Kalibo. Si Leo Havares, si Laurel Tagle, si Jemuel, binabati natin. Uy, paputol-putol daw tayo. Salterio. Oo, baka sa connection lang po. Nardi Mustasa, maraming salamat po sa pinapadala mo every morning. Rina Alcantara Meli. Nakakabahala yung pinadalang video ni Rina Alcantara Meli. Bakit? Ano ito? Na dun sa Siargao daw, grabe daw yung mga turista. Bakit? Yung mga turista, parang sila hindi daw sumusunod sa rules. Sila daw, iba daw ang pagtrato nila sa mga Pilipino? Oo, doon sa Siargao. Hindi naman sila sa lugar nila, dito sila sa Pilipinas, di ba? Yes. Ano video? Oo nga, pa-forward ko sa'yo. Hindi pinadala ni ano medyo mahaba-haba Yes, Mariel De Leon Reyes, hello. Unika Iha ko ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Florbe Fernandez, of course. Si Ligaya Anki. Si Tita Becky Villanueva Tezuka. Kailan yung birthday ni Tita Becky? Parang kami birthday lang niya. Villanueva Tezuka. Si Tristan Wyatt Gulay. Si Cleofe de la Paz, dyan sa Palanan. Si
Lynn Figueroa, Kokoy Buncan, hello sa inyo dyan. At Kuya Joe Barameda, magandang gabi po. Ayun, hello sa inyo dyan. Okay. Ang huling patang. Ayan naman. Ano ang tingin mo, Tita Morley, magjowa na talaga at open na sa kanilang relasyon itong si Rabia Mateo at saka si Jake Cuenca? Di ba? Hindi na bago sa akin yung ganyan, Gorgie. Sa simula pa, deny sila. Hindi naman nag-deny, pero parang hindi sila umaamin. Walang deny, amin-amin. Walang amin-amin. Magkaibigan lang. At the end of the day, makikita mo. Sila naman talaga. O kaya iba, hindi na umaamin. Tapos ang ending pa, nag-break. Hindi pa nga umamin, nag-break na. O kaya di mo alam kung ano totoo. Ba sila. Ay naku, ako sa nakikita ko niya, go ahead. Mas masaya, mas maganda kung iyan talaga ang buhay ninyong dalawa, kay Jake at kay Rabia, diba? Rabia, oo. Mukha namang bagay sila. Bas bagay sila Mukha dalawa. namang bagay naman parang sila. feeling ko, ha? Kaysa kay Rabia at saka kay Jeric. Parang mas Gonzales. bagay yung... Si Rabia parang mahilig sa mga hank-hank, no? Si Rabia, si Jeric mas bagay dun sa ano eh. Ayun na. Ayoko na magdagdag. Mamaya ako na naman masama. Diba? Lagi pa naman kayo nagkikita, no? Yes, Tristan Wyatt Gulay, hello! Ayun. Yes! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabit. Sana nga lang, Gorgie, this time. Huwag mong si Rabia ay hindi na badingding ma-inlove kasi kung ma-inlove pala ito eh. Oo daw eh. Oo, grabe. Si Jake Cuenca may saltik din yan, di ba? Bakit ba kung magkasundo? Mukha naman magkasundo sila. Sundo ng Gibson itong babaeng ito pagka may jowa siyang, di ba? Oo, at aminado naman si Rabia doon. Sabi niya, ginagastusan daw niya talaga. Oo, di ba? Meron siya, di ba? Pa-shoes, pa-cellphone. Ang ganda-ganda niya. Oo. Tapos, So, may laban bang bading sa kanya? kasi diba? namimigay din siya. Ay! Hawak mo ang tutok sa kamay, lahat sumusunod sa galaw mong tunay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibig. Ako naman, sa totoo lang, Gorgie. Hanggang ngayon ay talaga, alam mo, nakukulitan na ako, Gorgie. Hawak mo ang gabi. Ako magpunta, may magtatanong sa akin. Na? Wala talaga si Bea, wala naman talaga si Vincent. Hindi na tuloy ang kasal. Hindi ba talaga? May mga iba pa, hindi ko nga ba Alam alam mo, kung ano na. sumasakit ang ulo ko Tapos, sa sabi katatanong. daw nila, ano daw, yung, nag-ando na raw yung mga kapatid ni Vincent ko, may mga ganung mga kwento. Tapos si Dimples Romana, parang si Dimples yata kababalik na dito. Oh, bumalik na. Nakabalik na dito sa Pilipinas. Pero si Bea, Oo. Tapos, nung hindi natuloy si Vice Ganda sa concert ni Jessica Sanchez, sabi daw nila, ay lumipad na raw papuntang Spain. Nandito pa rin pala si Vice Ganda. So, wala bukas makakachik. Ewan ko bukas ba makachika natin si Og Alcacid para malaman kung nandun si Regine Velasquez. Sabi din nila lumipad na rin doon si Regine para siyang kakanta doon sa wedding. Pero nakunan din na yung mga nakapag-post na si Rabia ay may inaayos na kondo. Rabia, ba't sabi si Bea pala, Rabia. Si Bea may inaayos na kondo. Na inassume nila, in-speculate nila na baka yun yung titirhan nila ni Vincent ko. Pero sabi sa side ng Vincent ko nito, hindi naman daw totoo yung kasama sa prenup yung pag naghiwalay sa kanila mapupunta yung sabi daw nila kasama daw talaga sa prenup yun. Yan din daw yung ginawa doon sa ibang mga kapatid ni Vincent. Ikaw, halimbawa si Bea Alonso. Ganda masyado. Bea Alonso. Ikaw si Bea Alonso. At pagpalagay naman nating Marian Rivera ako. Anyway, walang kinalaman si Marian Rivera yon. Kung ikaw si Bea, papayag ka ba? Na ang magiging anak ninyo ni Vincent ko ay mapupunta sa kanya lahat? Nako, pagbigyan ko na sila lahat. Bakit? Kung mahal ko yung tao, di ba? Basta makasal lang kami. Ipapayag, ano ba naghiwalay? Papayag ka mapunta kay Vincent? Hindi ko naisipin yung maghihiwalay. Kasi syempre, magsasama kayo, iisipin nyo ba yung hiwalayan? What if? Oo. Pero alam mo,
kahit saan man yan, ang may karapatan pa rin ang nanay. Oo. Kahit sabihin man na may kasulatan dyan, tingnan natin, ipaglalaban mo yung karapatan mo bilang nanay. Diba? Pero, hindi mangyayari yun dahil hindi po ako si Rabia. Si Rabia, si Bea. Rabia ako lang, Rabia. Si Bea pala. Magkatulog kasi sa dulo. Oo. At never ka magiging si Bea. Never talaga. At lalo namang hindi ko na naisin na maging Morley Alinio ako. Woy! Woy! GGSS. Ganda. Ganda. Ba't kumakalat yung lipstick mo? Alam mo, ganda. Naka-lipstick ako, kumakalat siguro dahil hawak ako ng hawak eh. Oh. Dati na uso yung GGSS na yun. Oh. Ganda-ganda sa sarili, no? Pero parang wala na, hindi ko alam kung anong kasunod ang term ngayon dyan. Pero ito ang mas maganda, ano? Tita Morley. Ano? Na dapat ipaalala natin Ay, sa ating mga misis. Diba? Kaya po mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami! Laundry day na ba? Bunot noo ka na naman ba sa makapit? Madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit mahirapan ng self kung sa Pride ay easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Ay! Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mga sagana ng yung ngipin. Magkaputi-puti kumikis lang. Pwes punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-nakit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Tumawag po kayo sa kanilang teleponong 0917-5599108. Napakamura lang po. Tingin nitong si Doktora Annalisa Boras sa mga serbisyong kanyang ibibigay. Okay. Go. Yes, hello muna. Of course. Binabati pala ni Florby, si Rina Alcantarameli, si Alice Manaloto Bangkoyo, Tita Gorgie, Tita Morley, watching Milan. Nakikinig ako habang sa Milan siya, habang nagtatrabaho. Hello po sa iyo. Ang sosyal ha, nasa Milan ha. Sosyalan ha. Hello po sa inyo dyan at ingat po kayo. At salamat po sa inyong mga OFW. Yes. Hello, Ogie Narvaez Rodriguez, na merong isinyer na balita pero hindi pa raw pwede. Yes. At belated happy birthday kay Tita Becky Villanueva Tazuka. Ako gusto kong itanong kay Ogie Narvaez. Lynn Reyes, Totoo ba na tumitindi yung sa alitan o samaan ng loob ni Mami Min sa kasi Catherine Bernardo. May mga lumalabas kasing ganon. Na noong Mother's Day daw, parang nagbati nga yung dalawa, pero parang kaplastikan lang, hindi naman daw. Paano kaplastikan? Parang wala lang. May mga lumalabas na balita na hindi din daw okay yung mag-inang ito. Ganun, karamihan mag-aaway-away, mga magpapamilya, no? Kailangan maasagutin ito ni Ogie Narvaez Rodriguez. Ogie, totoo ba na hanggang ngayon ay hindi in good term si Mami Min at saka si parang may Catherine parang may Bernardo? tampuhan. Parang may tampuhan daw. Oo. Anong nangyari sa akin? Sa'yo'y May tinatanong dito si Sino? Sino nang ka ba yung nagtanong? Dito si Conitan Aguilar pala. Ano sabi Tungkol dito sa Ipinos, hindi ko naman kasi nakita. Parang itong mga pinopost na humahalik-halik si Yasser Marta sa girlfriend niyang si Robbie Ginto.
na pinapanawagan ni Jobert na dapat daw iparating ito sa Jobert Sukal dito. Oo, sa Gabriela. Parang hindi daw parang siguro ganito yung hindi daw maganda ang ganitong klaseng pagpapakita in public na hinahalikan niya. Pinopost niya, pino-forward niya tinatag niya sa Gabriela party list. So, hindi ko alam kung anong pinupunto rito ito tinatanong niya dito, paging GMA7, sabi niya, pumapayag ba kayo na ang sparkle artist ninyong si Yasser Marta ay umasal ng ganito kahit porn stars are very careful sa mga sinasabi niya in public. Akala ko wholesome star ito, disrespectful to women ito. Please do something about this. Christian station pa naman kayo. So may mga sinasabi yata si Yasser Marta. Girlfriend naman niya kasi si Rob Ginto na nagpo-promote kasi sila ng pelikula nila. So baka kasama sa promotion yon. Oo, na parang siguro lumagpas na dun sa border ng dapat gawin ng isang lalaki o pagtatanong ng isang lalaki sa babae. Tingnan po natin Ako muna. di ako makapag-comment yan dahil di ko man nakita yung video Oo nga, ito ngayon ko lang naman dito na check. Pero kung makikita ko yung video, siguro makapag-comment. Meron kasi mga kuha dito na hinahalik-halikan niya inamoy-amoy niya sa kilikili. Oh, what's wrong with that? Hinahalik-halikan niya dito sa leeg, ganyan. Oo. Kung magjowa At hindi ko sila. pa alam kung anong mga sinabi kasi hindi ko maano dito dahil nga baka marinig, di ba? So hindi ko na minute ko lang muna. So yun po. So, tanawin ko na lang si Jobert tungkol dyan yung kanyang komento dito sa ipinakita nga dito ni Yasser at saka ni Rob Ginto in public. Kasi depende rin naman sa babae yun kasi bakit ka pumayag na ganun. Though boyfriend mo naman kasi yan. So, ewan ko lang mahirap mo na mag-comment sa ganun. Okay. At hello muna Randy Pasmala. Hello, salamat po. Last Sunday, ang event doon ni Katrina sa Market. Kasama rin si Tita Min and family. Magkasama daw sila. Nakita daw sila sa Ayala Malls Market sa event nga ni Katrina. Kasama pa ni Tita Min yung sisters niya at ang kanyang pamangkin. So, okay naman. Stephanie O'Leary, hello sa inyo dyan. At saka, sorry hindi ko na nabasa yung iba kasi parang nawala dito. Yun. Okay. Last Sunday naman, Tita Morley, ay i-congratulate natin ang grupo ng aktor na nag-celebrate ng kanilang 6th anniversary at nadagdagan pa sila ng mga miyembro. Marami pong mga artistang dumating para magpa-member. Ginanap po itong kanilang selebrasyon sa Soler North, sa Quezon City. At ilan po doon sa nanumpa bilang mga bagong miyembro ay si Coco Martin. Nandiyan yung video natin, pakinggan nga natin, Tek. Panoorin nga natin itong video ng pagsumpa nila sa kanilang bilang bagong members po ng Actor.ph. Ito po, pakinggan natin. Ako si Coco Martin, kasapi ng aktor, ay nanunumpa ng katapatan, pakikisa, at paglilingkod bilang alagad ng sining. Iaalay ko ang aking talento, at tinig, para sa karapatan ng mga aktor, at dangal ng aming propesyon. Ipinapangako kong igagalang ang pagkakapantay-pantay, katarungan, at pagkakaisa. Makikisa ako sa laban para sa makataong paggawa, at makatarungang industriya ng singing. Bilang aktor, Ayan. Pero may napansin Ayan po. ako. Parang hindi na siya yung wala nang problema sa pagsasalita niya. Siyempre, inaayos naman yun ni Coco, di ba? Paayos siya. Oo. Kung hindi inedit mo ba to sa ito galing? Hindi. Thank you sa video. Hiniram ko yun po yung video kay Ma'am Mads Nicolas. Po. Ayos. At saka clear. Iniisip ko yung mag-ES, yung ano niya, yung S niya, may problema. Wala, in fairness kay Coco, Ano? wala nang S, yung hindi na problema din.
S. Nandyan yung S. So, ayos. list pa kasi yung tawag dyan. List At na nung nga tawag doon, nag-text nga po nagpahayag si Coco Martin ng pasasalamat niya lang. Sabi niya, maraming salamat aktor, League of Filipino Actors, sa inyong pagmamahal sa ating sining. Nakiisa ako sa hangaring mas makapag-ambag sa komunidad ng mga artista at sa ating industriya. Sabi pa ni Coco, saludo ako sa inyong pamumuno, Mr. Dingdong Dantes, Miss Iza Calzado, Miss Charo Santos Concho, at buong executive team sa inyong mga nasimulan at sa madami pang tagumpay na patuloy nating makakamit para sa mga artistang Pilipino at sa ating industriya. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang aktor. Oh, galing Coco nga. Martin. In fairness. Yes, thank you very much. At Pero ano naman yung sagot ni Ding Dong? ay mahaba rin yung post ni Ding Dong nandiyan. Bahagi nung kanyang pinost, sabing ganon. Tita Morley, ikaw ba magbasa? In time where so many things are changing in the world, in the country, and in our industry, it was nice to be reminded of the value of community, of participation, and of knowing that there are people willing to help build something bigger than themselves. Because when actors stand together, we become stronger, more protected, more more heard, and more capable to helping shape an industry and truly takes care of its own. True naman. Oo. Pero yun na nga kasi, malaking bagay din talaga, lalo na ngayon sa mga pinagdadaanan ng ating bansa, sa mga nangyayari sa ating mga politiko. Karamihan din talaga kapag nagbibigay sila ng kanilang opinion, pinapakinggan ang mga artista. Malaki talaga yung impluwensya ng mga artista. Pero, bakit mahina ang ating pelikula? At pati na rin yung telebisyon natin, humihina na rin. Sobrang hina, Gorgie. Oo, diba? Ako, ang nakikita ko kasi dyan, sa inyo, kayo mismo. More on HBO and Netflix kayo. Ikaw lalo. Oo. Pinapanood mo mga vertical drama. Oo. Meron pa akong in-upload doon, nakikita ka kapag nanonood ka. Oh? Oo. Meron? Walang nanonood ka ng mga Korean. Tapos meron doon apps na panoorin mo lang yung apps. Kikita ka. Kikita ka. Oo. Akala ko nakikita ka. Kikita ka. Oo. Mababayaran ka. Babayaran ka. May mga ganong drama sila. Saka kasi nakakatuwa naman yung yung mga Korean drama na yan. Nakakabitin talaga. Ako natutuwa naman ako doon sa mga history, theology, kung ano-ano. Yung mga tungkol naman sa mga dragon, sa mga hari-hari. May mga ganun. May mga ganun. Doon naman ako nababaliw ngayon. Pinapanood mo yun? Oo. Pinag-aaralan mo? Pinag-aaralan ko magmukhang dragon. Bukod sa akin, kung naging dragon ka, kasi alam ko isasagot mo ako eh. Sino ang bubugahan mo ng apoy? Ikaw. Bukod nga sa akin? Ikaw lang talaga, walang bukod. Ikaw lang talaga. Grabe nun. Parang malapit ako maawa sa sarili ko. Paano maawa? Ay, ano naman, pagpasok ko po kanina, pinipintasan na naman po ako ni Gorgie. Na ano? Kamukha ako daw yung isang aktresa. Na ano? Ayoko na sabihin ng pangalan. Tawag ko sa'yo si Chang Anselma. Hindi, may tinawag ka pang isa eh. Si Miss Tapia. Alam mo, lahat na lang po ng mga ganun tinawag siya. na lang po sa, kasi ganito daw itsura ko, ganito itsura ko. Sa gitera. Hindi naman talaga, lakas maka-principal ang ayos mo dyan. Diba? Yes, Tita Wena, hello. Rowena Dayakap Gutierrez. Hello, Tita Wena. Kailan mo naman nag-guest dito sa amin si Andrea. Tsaka wala na po akong gamot. Oo. Kailangan ko ng gamot, Gorgie. Yung pinakita ko pala sa yung picture kanina, si June Polistico pala yun. June Polistico. Hindi pala si Julius Obregon. June Polistico. Sikat yun. Alam, hindi na natin naabutan yung kapanahonan yung nila. Mga gano'n. Ikaw siguro naabutan mo yung konting panahon nila. Oo. Pero ako hindi ko naabutan na talaga eh. Rosalie Flores! Ako, kumari ko si Rosalie Flores, pagkaganda-ganda. Hello kay Belen Lidesma. Hello sa inyo dyan. Yeah. Ay! Nako naman!
para ka ng batang Zenny Zabala. Ay, Sabi marami ni Ligaya nagsasabi sa akin, Angki. kamukha ko raw si Senny Sabala. Ay, meron ba Cirque du Soleil Pinoy edition sa na vertical drama, sabi ni Rina Alcantara Meli. So, ano kaya yun? Ikaw ba nag-i-enjoy ka sa vertical drama? Hindi masyado. Ako nag-i-enjoy ako. Kasi, tapos meron siya, di ba lalo na, ang dami mga BL. Ay, hindi ako mga nanonood ng BL yung mga lalaki sa lalaki. Ang gwapo, in fairness ha. Ang gwapo. Pag pinanood mo kasi isang... Tapos, bubuksan mo yun, di ba? Tapos, sandali, balikan mo lang muna yung actor. Pag-usapan nila ng actor.ph. Na ano? Ikaw, yung actor, yung grupo ni na Ding Dong Dantes na actor. Sige. Ikaw, galing ka sa mga press ko ng Viva Max. Sa tingin mo ba dapat magpa-member din ng actor.ph ang mga Viva Max artists? Dapat ang mga lang. BMX? Dapat lang. Oo. Una, kung may benefits. Pangalawa, kung Ano may kayong protection. Oo. Pangatlo, tigit sa lahat, para magkaroon ng mas malawak na grupo. Maging matibay yung grupo ng actor. Actually, kung wala kang pipiliin, basta lang din yung nakagawa ng pelikula, naging actor. Malakas yun. Parang Mowal Fund. Kaya lang ang Mowal Fund naman, hindi naman ito marami ang aktor Ang karamihan naman dito yung mga gumagawa sa likod ng pelikula. Pati nakasali na dyan yung mga mga trabahador sa likod ng kamera. At kasama na tayo ngayon dyan Yes. Oo. Member ka ng Mowal Fund, di ba? Member ako ng Mowal Fund. At maganda naman yung syempre, mga benefits. Syempre, meron kang insurance. Meron kang para mapagamot ka kung sakali may sakit ka. So, maganda naman siya in fairness. Pero kung yung actor magiging ganyan din, kaya lang actor yata limited sa mga artista lang talaga no? Mga artista nga talaga. Artista lang talaga. Parang yan yung yung kapisanan ng mga artista ng pelikulang Pilipino. Anong tanda? KAPTT. Asan na yan? Oo. Andyan pa rin yata. Di ba si Imelda Papi ng Tapos ang pa nga dati si Amay Bisaya, di ba? Pero parang wala silang galaw. Wala silang... mga Okay, tapos bumuo nga ng actor.ph na dingdong. So nawala na yung parang... Andyan pa rin alam ko. Under yan sa Mowal Fund. Kasi noong mga panahon sina Ronnie Ricketts, Edo Manzano, Rudy Fernandez talaga dati. Yung sa cup na yan. Ano yun talaga na mga monthly. Meron silang mga projects. May mga lumalabas na mga balita sa kanila. Pa-events sila. Pero dito lumawak na si Imelda Papin. Ano nangyari? Or siguro mas busy si Imelda Papin sa PCSO. Correct. Kaya dapat kung hahawak ang isang artista ng ganyang grupo, dapat wala siyang ibang pinagkakaabalahan. Yeah. Okay. Well, okay. Okay, Belen Ledesma, salamat. Of course, Ligaya Angki at sa iba pa pong mga nakatutok pa rin sa atin. Wala tayong oras. Ito mo, magdasal na tayo. Si Patria Tioyaw, De Tioyaw, Silvia Centalian Rodriguez, Ana Ernesto Cruzado, Rebecca Viñosa, Madrid Weng Roger, Boy Roger, Bida Beniopa, Melanie Fulumbarit, Joe Fernandez, and syempre pa si Magnolia Lumba. Batiin na rin natin, of course, si Boss Siso Chan. Hello, Boss Siso Chan. Si Eva Eugenio na mahal tayo at lagi nakikinig sa atin. Yes, ita Eva. Na hindi natutuwa sa mga ginawa ni Boss Ganda. Boss Siso Chan, sa kailan yung concert ni Father Raul Caga? Alam ko may concert siya. Akala ko ba mag-ano siya sa atin? Oo nga dapat nga Okay. Magdasal na po tayo dahil wala na po tayong oras. Dasalin po natin ang ating pong gabi-gabing ipinagdarasal, ang panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Sa saliw ng awiting, Panginoon, patawad po ni J. Birit Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak.
O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at tunay na may malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bayan ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Sa bawat masasakit na binabato at sinasabi natin sa ating ina at ama, katumbas iyan. Nang unti-unti nilalapit natin sila sa kamatayan, sa anxiety, sa depression, na madalas ay hindi natin alam na umiiyak na lang ang ating ina at ama kapag sila ay nag-iisa. Kaya sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Kaya bigyan natin respeto ang ating ina at ama, lolo at lola. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi po yan pina-abort o pinalalaglag. Hindi din po iyan pinaanod sa kanal o nilalagay sa basura. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Sandali lang, Tita Morley, Yes, ha? Gorgie. Kasi sa ating YouTube pala, hindi ko napansin. Bati din natin si Bentong, tsaka si Romel Hover, at Melvin Letrodo. Gorgie Rula po, para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Kristo, patawad po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.